eroplano na wala ng 37 years at muling bumalik at lumapag sa lupa. Ha? Oo, totoo itong nangyari at ikakagulat mo ang mga sumunod na kaganapan. Kaya naman kung gusto mong malaman ng buong kwento, simulan na natin. 1955 sa New York, nag-take off ang Pan-American Flight 914 sa Caracan Airport at ito'y patungo sa Florida. Maganda ang panahon ng mga oras na yon at di mo aakalaing may kababalaghan na mangyayari. Sakay ng eroplano ang 57 na mga pasahero, pati na 4 na mga crew members. Nang una, wala namang problema at banayad na nakalipad ang nasabing eroplano. Pero makalipas ang 3 oras, bigla na lang nawala ang eroplano. Tinignan nila ang radar at nakakagulat, hindi na nga nila ito nakita. At dahil dito, pinaghahanap sila at nagkaroon pa nga ng masusing investigasyon. Hinala nila dahil dumaan ito sa dagat Atlantiko ay baka bumagsak ito doon. Kaya naman sila'y nagkasa ng search and rescue operation. Matagal nilang ginalugad ang posibleng dinaanan ng eroplano. Pero miski maliit na debris o bakas ng eroplano ay wala silang nakita. At dahil wala silang nakita, pinagpalagay na lang talaga nila na tunay nga itong bumagsak sa dagat at lumubog lahat ng mga parte kaya wala silang nakita. Kaya naman sinarado na nga nila ang kasong ito. Ganun pa man, ilang dekada ang lumipas, Setyembre 9, 1992, 37 years mula ng misteryosong naglaho ang eroplano, ay may kakaibang naganap na hindi inaasahan ng lahat. Mataas ang sikat ng mga araw na yon at napakapayapa para kay Juan de la Corte, isang air traffic controller. Siya ang taga-monitor ng mga eroplano gamit ang radar. Mamaya-maya lang, bigla siyang nagulat nang biglang may sumulpot na misteryosong eroplano sa radar na di niya malaman kung saan nanggaling. Ilang minuto ang lumipas, dahang-dahang lumapag ang isang lumang Douglas DC-4 aircraft. Matapos nitong lumapag, nakatanggap si Juan de la Corte ng tawag mula mismo sa piloto ng misteryosong eroplano. Natagulugin ko na lang para pareha-parehas nating maunawaan ang pinag-usapan nila. Nagtanong ang piloto, "Hello, nasaan kami?" Sumagot naman si Juan, "Sir, narito kayo sa Caraca Airport, saan po kayo pupunta?" At ang sabi naman ng piloto, "Sir, kami ang Pan-American Flight 914 at patungo kami sa Miami, Florida. May sakay kami na 4 na crew at 57 ng mga pasahero." Muli siyang tinanong ni Juan na, "Sir, ano po ang schedule nyo sa paglapag ng airport?" At ang sagutin siya ng piloto, dito na tumaas ang balahibo ni Juan de la Corte kasama ang mga kasama niya sa loob ng air traffic control. Ang sabi ng piloto, "Sir, nakaschedule kaming lumapag ng 9:55 AM July 2, 1955 sa Miami, Florida Airport." At dahil sa takot at gulat ni Juan de la Corte, tinawagan agad ni Juan ang mga otoridad. At mabilis naman nakapunta ang mga otoridad para sana i-assist ang eroplano pati ng mga sakay nito. At habang lumalapit na ang otoridad sa kanila, ay naisip ni Juan na sabihin sa piloto na, "Captain, ngayon ay Mayo 21, 1992 at narito kayo sa Caracas International Airport." At dito nagulat ang piloto at sinabing, "Ha? Anong sinasabi mo?" At ilang minuto lang ang lumipas, biglang sinabi ng piloto kay Juan, Huwag kayong lalapit, aalis na lang kami." Kaya naman pinaandar muli nito ang eroplano niya at lumipad at umalis na lang. At wala pang ilang minuto, bigla na namang nawala ang misteryosong eroplano sa kanilang radar. At mula noon hanggang ngayon, hindi na nga nila ito muli pang nakita. At ayon sa mga nakasaksi, napansin nilang hindi tumanda ang mga sakay ng eroplano. Ngayon ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Totoo kaya ito? I-komento mo ang pananaw mo dito sa comment section. Alright, once again, it's Arvin Polo TV. See you on my next video.